Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. 5 days work week na tig 8 hours or 4 days work week na tig 10 hours. Ano ang mas magandang setup? Yan ang pag-uusapan po natin. Ngayon, pag-usapan muna natin ang pros ng 8 hours per day na work day. Regular, number 1, oras ng trabaho. Siyempre naman, at di ka na mag-a-adjust because yan ang pong ginagawa natin araw-araw. Siyempre, mas kaunting pagod dahil mas maikli ang oras ng trabaho. Hindi po mahaba. Siyempre, hindi ka mapapagod. Pangatlo po, mas maraming panahon para sa pamilya at iba pang gawain sa maikling oras ng trabaho kada araw at nagbibigay ng mas maraming panahon sa personal na interest at iba pang gawain labas sa trabaho. Siyempre naman, pag ikaw 5 beses ka papasok sa isang araw, ano yung cons? Siyempre, mas madalas ang pag-commute. Magmadalas ang commute, siyempre, tataas din ang iyong expenses. Siyempre, mas maikli rin ang bakasyon mo. Instead na 3 days ka magbabakasyon, 2 days na lang kasi 5 days work week. Tingnan naman muna natin ang 4 days na work week ng tagta 10 hours. Ano pong pros? Siyempre naman, mas mahaba po ang oras ng pahinga. Siyempre, 4 na araw ka lang magtatrabaho, meron kang Friday, Saturday, Sunday ng bakasyon. Mas mahabang weekend, siyempre mas mahaba po ang bonding at oras para sa pamilya. At siyempre, mababawasan po ang ating paggasto sa transportasyon at pagko-commute at pagkain. Bakit po? 4 times na lang tayong lalabas. Pero ang cons naman po nito, siyempre, mas mahaba po ang oras ng trabaho. 'Di ba? 8 hours magiging 10. Mas mababa rin ang oras na para sa ibang gawain. Siyempre, pag uwit mo, kapoy ka na, pagod ka na. 'Di ba? Kaya nga, ano pa talagang mas maganda? 4 days work week na 10 hours or 5 days work week na 8 hours? Sa huli, ang pinakamahusay na setup ay depende sa iyong pangailangan. Pangailangan, siyempre, ng kumpanya at pangailangan ng individual. Mahalaga na magbalanse po. Mag-usap po ang kumpanya, mag-usap din po ang mga empleyado kung ano po ang magbibigay na mas magandang produktibo, siyempre, hindi lang para sa empleyado, para na rin sa kumpanya. Tatandaan, pag walang empleyado, walang kumpanya. Pag wala ring kumpanya, wala rin pangkabuhayan ang mga empleyado. Kaya ano mas maganda? Depende sa usapan ng dalawang panig. 8 hours or 10 hours, nasa sa inyo na yan. Sana naman nakatulong tong episode na ito magbigay ng pros and cons. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.